This is the tutorial on how to use the turns ratio tester. Okay, first turn on and then plug the grounding cable here, no? So plug lang siya and then pag tatanggalin, unplug lang. Never turn na itong screw, ha? Wag na nating itong i-turn. Itong screw nakalagay dyan. Do not unscrew. Okay? Fix lang yan dyan. Okay? Next. Ito yung kanyang keypad. So, up, down, left, right. No? Enter and then reset. And then, ito yung cable jack, no? Or yung insert plug nung test instrument. So, dito natin ikakabit yung cable. First, no, we have two sets of cables. The red one is yung sa HV, and then the black one is yung sa low voltage. So, yung red na cable, dito natin ikakabit, and then yung black dito sa low voltage. And then yung color coding ng ating pacing is yellow for phase A, red, green for phase B, and then red for phase C. So, ganun rin yung magiging color coding natin. Kapag magkakabit na tayo ng connection, ito yung leads, no? Or clip papunta dun sa HB. So, this is for phase A, this is for phase B, and then this is for phase C. Ganun rin naman sa low voltage cable, no? Next naman, punta tayo dito sa HMI. So, para mag-navigate sa HMI, pipindutin lang natin itong mga keypads natin. Pag gusto natin tumaas, pindutin lang natin keypad, and then pag down, yan, down, no? Okay. So, now, punta tayo sa set connection method. So, dito i-insert kung ano yung connection ng transformer. Kung delta Y ba, Y delta, YY, or delta delta, or single phase. Pag single phase, mapansin natin, kaya ng test instrument. So, ang kukonekta lang natin is dalawang pase lang. Dalawang clip lang. So, for phase A, yellow, and then black. Green, and then ganun din sa low voltage. Kahit i-lift na natin yung, or i-float na natin yung red na cables, no, for phase C. So, kung gusto nating ipasukin itong connection method, click lang yung enter na keypad. So, click enter. Yan, makakaselect tayo nung connection types. So, para mapag-select tayo, pindutin lang natin yung cursor na up and down. So, yan, for delta Y, Y delta, single phase, delta delta or DD, and then YY. Kung mapapansin nyo, walang YN, no? Kasi nga, ang connection natin is line to line. Therefore, kapag magkuha tayo ng CT ratio or mag-input tayo ng CT ratio, make sure na ang kukuhanin natin is yung line to line CT ratio. Halimbawa, meron tayong transformer na iti-test na DYN11. So, ang siselect natin dito is yung DY. Yan. Wala na tayong input na vector clock, no? No, kung 11 man yan or 1, wala na dito. Wala na, hindi na natin yun. So, assuming na delta Y, so okay na to, click lang natin yung enter sa keypad. Okay? Next, transformation ratio. Halimbawa, dun sa delta Y na transformer natin, meron tayong ratio na 13.8 down to 400-230. Ibig sabihin, yung 400 line to line, and then yung line to neutral is 230. So, kukunin natin yung ratio. But, sabi ko kanina, ang measurement natin is line to line. Therefore, ang kukuhanin natin dito sa low voltage side is yung 400. Kasi siya yung line to line voltage. So, di-divide natin yung turns ratio na 13.8 over 400, ang sagot dyan is 34.5. At ito yung input natin sa test instrument. So, punta tayo sa set transformation
transformation ratio by clicking yung downward button and then enter. And then, ayan. Isa-select na natin kung ano yung value na nakuha natin kanina, which is 34.5. So, yan. Isa-select lang natin. So, by clicking down, ito na yung ating first digit. Next is, ayan, naka-decimal. Dapat i-move natin itong decimal places na to. Yan, yung dot na yan. So, movable yung decimal place, no, by clicking up and down cursor. So, pag click natin yung up, yan, na-move na siya dun sa next digit. And then, ayan, mapapansin nyo, na-move siya. Yan. So, 34.5 lang ang kailangan nating input. Therefore, yan. So, ito yung final position ng ating decimal by clicking up and down. And then, balik tayo dun sa second digit. Ang kailangan natin kasi is 34.5. So, kung babalik tayo sa next digit or sa previous digit, click lang natin itong left. Yan. And then, select natin 34 by clicking up. Okay? And then, next digit, point. Then, next digit again. Ayan. So, sa third digit or first decimal, gagawin natin 5. 1, 2, 3, 4, 5. By clicking up button kanina. And then, itong 9, gawin natin 0. So, ayan na yung ating turns ratio, transformation ratio. And then, click the enter button if sure na tayo dun sa ating nilagay na value. And then, itong voltage regulation ratio, I suggest huwag na natin baguhin. It doesn't affect, no, dun sa magiging result ng ating testing. Okay. And then, pag mag-start na tayo mag-test, click down, and then click enter. And then, pag click natin enter, ibig sabihin nun, mag-start na siya mag-inject. Okay. Since wala naman tayong iti-test, no, hindi ko na itutuloy yung enter na value. Or hindi ko na i-inject kasi wala naman tayong inject na inject na transformer or iti-test na transformer. So basically ganun lang, click enter and then mag-start na yun, mag-test. And then pag back tayo, click lang natin is yung right key. Yan. Tapos look over former data. Dito natin makikita yung value ng last na tinest natin, no? So, gaya nito, makikita natin yung mga values nung tinest natin. So, ang last test, ito yung number 9. Okay. Kung mapapansin nyo, ito yung result niya. May group, and then ito yung measured ratio, and then ito yung error. So, yung group, ibig sabihin, ito yung vector group niya. Kung DYN1, ayan, 1. DYN11, 11. So, siya yung nagde-detect kung anong vector group, no, yung tinetest natin. Yan. Siya yung nagde-detect nun. Hindi na natin kailangan input. Okay. Basically, ganun lang yung pag-test. So, pag-click na natin yung babak na natin sa home screen. So, press enter. And then, okay na.